Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Batiin niyo yung mga katabi niyo ng good morning, baka tulog na. At magandang umaga din po sa mga sumusubaybay sa atin sa kanilang mga tahanan o sa mga workplaces nila. Mga minamahal kong kapatid, makulit ba kayo nung bata kayo? Ibig sabihin, marami ba kayong tanong? Kung hindi nyo alam pag uwi nyo sa bahay, mamaya, kung buhay pa ang nanay nyo o tatay nyo, tanungin ninyo, Ma, Pa, nung bata ba ako, makulit ako? Matanong ba ako? Alam nyo yung mga bata, lalo na sa mga edad na unti-unti pa lamang nilang natutuklasan ang kanilang paligid, marami ang mga tanong. Nandiyan yung, Ma, bakit umuulan? O, Pa, saan ako nanggaling? O, halimbawa, tanungin kayo ng anak nyo, Ma, Pa, saan ako nanggaling? Sasagot nyo, wala, napulot ka namin sa basurahan. Ganon. So, yung mga bata nagtatanong sapagkat gustong matuto. Nagtatanong sapagkat marami silang nakikita, marami silang natutuklasan na hindi nila nauunawaan. Kaya po, pakiusap sa mga magulang, kapag ang isang bata ay nagtatanong, sagutin nyo ng maayos. Huwag niyong bulahin. Ipaliwanag ninyo sa paraang maaabot ng kanyang isip. Sapagkat yung batang iyon ay may mga nais matuklasan. So nagtatanong tayo dahil meron tayong gustong matutunan. Pero ang pagtatanong ay hindi lamang para may matutunan, ang pagtatanong ay pwede ring maging tanda ng pag-ibig. Ang pagtatanong ay tanda din ng pagmamahal. Kumain ka na ba? Anong oras ka ba nakauwi kagabi? Sino ba ang mga kasama mo? Kumusta ang maghapon mo? Okay ka lang ba? Yun yung mga tanong na tanda ng pagmamahal. Tanda ng pag-aaruga. Tanda ng pagmamalasakit. Kabahan kayo kapag ang asawa ninyo hindi na nagtatanong kung saan kayo galing. Kabahan kayo kapag ang mga magulang ninyo ay hindi na nagtatanong tungkol sa nangyayari sa inyong buhay. Baka hindi na kayo mahal. Sapagkat ang pagtatanong kung minsan tanda rin ng pag-ibig. Mga minamahal kong kapatid, sa kauna-unahang pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Lucas ay narinig natin ang isang tanong. Isang tanong mula kay Zacarias. Isang tanong mula sa isang matanda na may asawang baog na walang anak. Pero ito'y hindi tanda lamang ng pagtataka. Hindi lamang ito tanong na gustong makatuklas. Hindi rin palagay ko ito tanong ng pagmamahal, kundi parang tanong ng pagdududa. Isang tanong ng pag-aalinlangan. Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Yan ang unang tanong sa Ebanghelyo ni San Lucas mula sa bibig ni Zacarias. Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Tanong na may halong pag-aalinlangan. How can this be? How is it possible?
I am old, my wife is barren. Kaya anong ginawa ng anghel sa kanya? Pinatahimik siya. Hindi siya pinatahimik dahil sa siya'y nagtanong. Walang masama sa pagtatanong. Kung minsan kailangan tayong magtanong, hindi lamang natin dapat tanggapin yung naririnig natin na totoo na. Walang masama sa pagtatanong. Sabi ko nga, kung minsan kailangan na magtanong, saan napupunta ang pera ng bayan? Halimbawa, kailan makukulong ang mga kurakot? Yun ay mga tanong na dapat nating banggitin. At huwag tayo agad-agad maniniwala kapag may nabalitaan tayo, kailangan tayong magtanong. Isisingit ko lang kumakalat po yung balita na si Cardinal Advincula ay tumanggap ng isang maleta na laman ay pera. Alam nyo, noong pong July, yung ilang mga kongresista ay nagsimba dito. Nagmisa si Cardinal, kasama dito si Speaker Romualdez. Pagkatapos ng misa, bilang tanda ng pasasalamat, may iniabot si Speaker Romualdez dito sa altar kay Cardinal. Parang isang case, isang maletang maliit. Ang laman po nun, chalice. Ginagamit sa misa. Wala pong laman yung ₱1,000,000. Hindi po totoo yung kumakalat na balita na dahil si Speaker Romualdez ay inaakusahan na namimigay ng mga mali-maletang pera, isinama pa si Cardinal Advincula sa mga tumanggap daw. That is fake news. Kapag nakita nyo yon, pag nabasa nyo sa Facebook, itanong nyo sa sarili nyo, tama ba to? Totoo ba ito? Hindi po yun totoo. Wala pong pera ang maleta. Chalice ang laman ng maleta. Okay na po? Balik tayo sa aking homily. So, si Zacarias ay nagtanong, pero yung tanong niya ay may halong pagdududa, kaya siya'y pinatahimik ng anghel. Hindi para parusahan, kundi para bigyan ng pagkakataong manahimik at mag-isip. Alam nyo, yan din kuminsan ang problema natin. Wala tayong panahon para tumahimik. Wala tayong panahon para wag magsalita. Sa mundo natin ngayon, lahat gustong magsalita. Kaya hindi tayo nagkakaintindihan dahil sabay-sabay tayong nagsasalita. Napapagod ang ating bibig. Hindi. Huwag bibig ang pagurin natin, kundi tenga. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bibig at 2 tenga sapagkat gusto ng Diyos na makinig tayo ng higit sa pagsasalita. Si Zacarias ay pinatahimik ng Diyos para bigyan siya ng pagkakataong manahimik at mag-isip. Sapagkat kung minsan mali tayo ng tinatanong. Hindi naman po masamang magtanong sa Diyos. Pero kung minsan mali tayo ng itinatanong. Kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay natin, ang madalas nating tanong ay, bakit? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako ang nagkasakit?
Bakit ang mahal sa buhay ko ang napinsala? Bakit kami? Bakit? 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 Yun ang madalas nating tanong sa Diyos. Bakit? Baka ginigili ko mga kapatid, baka ang kailangan nating itanong ay ito, ano? Hindi bakit. Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa nangyayaring ito sa akin? Ano ang mensahe ng Panginoon sa mga nangyayari sa ating paligid? Ano ang gustong ipahayag ng Diyos sa mga kaganapan sa ating lipunan? Ano? Hindi lamang bakit, kundi ano. What is God's message to me? What is God's message to us? At hindi natin matatagpuan ng kasagutan ang tanong na iyon nang hindi tayo tatahimik. Kaya mga minamahal kong kapatid, kapag kayo'y nagdarasal, alam kong kayo'y nagdarasal, pero sa inyong pagdarasal, wag lamang kayo ang magsasalita. Kasi kumisan, pag nagdarasal tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, magkukwento ka na. Marami ka nang sasabihin, marami ka nang hihilingin. Baka sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, shut up. Ako naman. Anak, tahimik. Ako naman na magsasalita. When we pray, let us allow the Lord to speak to us. When we pray, let us allow the Lord to say what He wants to say. Hindi masamang magtanong. Kuminsan dapat tayong magtanong. Pero dapat tamang tanong. Tamang tanong. Amen.